Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1306. Nagising. Bang bang bang. Isang matinding enerhiya ang bumalot sa kalangitan na parang kulog, umalangaw-ngaw sa itaas ng Dragon Island. Si Xiaoyan, na nakaupo sa harap ng malaking kaldero, ay tila hindi naramdaman ang magulong sitwasyon na umiiral sa labas ng mundo. Ang mga mata niyang puno ng dugo ay nakatingin sa loob ng malaking kaldero. Naninigas ang kanyang mga kamay habang gumagawa siya ng selyo at kinokontrol ang temperatura. Ang isang buwang ito na walang pahinga at ang pangangailangang gawin ang gayong nakakatakot na gawain ay sapat na upang mapapagod ang isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Daozun hanggang sa punto ng pagkahapok. Gayunpaman, tiniis ni Xiaoyan ang mapait na pakikibaka na ito. Sa kabila ng kanyang pagtitiis, ang kanyang isip ay naging malabo sa sandaling ito. Ang mga mata ni Heiqing ay sabik na nakatitig sa gusot na si Xiaoyan. Unti-unting humigpit ang kamao niya. Alam niyang nasa limitasyon na niya si Xiaoyan. Ang isipan ni Xiaoyan ay sobrang tensyonado sa panahong ito at hindi kailanman napahinga ng kaunti. Ang pagpapatuloy ng ganito ay magdudulot sa kanya ng malaking pinsala. Ang taong ito ay talagang lubhang walang awa sa kanyang sarili. Kung ang bagay na ito sa pagkakataong ito ay malulutas, ako, si Old Hay, ay magiging sinumpaang kapatid sa inyo at lalabanan ang sino mang hihilingin mo sa akin. Mahinang bulong ni Heiqing sa kanyang sarili. Kahit na ang isang taong kasing yabang niya ay walang pagpipilian kundi ang humanga kay Xiaoyan. Bang! Ang boses ni Heiqing ay tumunog lamang ng isang tunog na nanginginig sa lupa ay ipinadala mula sa malayo. Kaagad, isang mabangis na aura ang sumugod na tila bilis ng kidlat. Bago dumating ang figure, isang ligaw at walang pidgel na tawa ang gamulong na parang kulog. Ha ha ha! Dito talaga. Matapos ang mailap at laganap na pagtawa ay ipinadala mula sa malayo, ang figurang iyon ay dumating malapit sa bulkan sa loob ng ilang kidlat. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong binawasan ang bilis nito. Napatingin ang lahat at nakitang isa itong lalaking nakasuot ng dark golden armor. Kulay ginto ang mga mata ng lalaki. Bakas din sa mukha niya ang bahagyang kabangisan. Ang pang-apat na commander ng hukbo ng Dragon Armor, si Xia siya. Bahagyang nagulat si Heiqing nang makita niya ang taong ito. Agad naman siyang sumimangot. Gamit ang banayad na pagwagayway ng kanyang kamay, mahigit sa 100 figure ang sumugod sa nakapaligid na kagubatan ng bundok. Maingat nilang pinagmamasdan ang lalaking ito na tinatawag na Xia siya. Heiqing. Hihihi. Hindi inaasahan na nakilala kita dito. Pinagmasdan ni Xia siya si Heiqing na nakatayo sa kanyang harapan. Naningkit ang magkabilang mata niya, ngunit hindi siya nagsalita ng hindi kinakailangang salita. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, maraming mga figure na may mahusay na mamamatay tao na layunin ang sumugod mula sa kanyang likuran. Isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bumagsak ang ekspresyon ni Heiqing nang makita niya sila. Tumanggaw siya at ang dosina at mga eksperto mula sa Eastern Dragon Island ay mabilis na sumugod palabas. Hinarang nila ang mga figure ng tao na nakasuot ng dark golden dragon armor. Heiqing, masunuring ibigay ang dakilang taong iyon. Kung hindi, ang dugo ay dadaloy na parang ilog sa iyong Eastern Dragon Island ngayon. Tumawa ng malakas si Xia siya. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw mga 100 metro sa harap ni Heiqing. Nagkatinginan sila. Kumikislap sa pagitan ng kanilang mga mata at tahimik na bumuhos ang nakakatakot na enerhiya. Kailangan nating tingnan kung ikaw, Xia siya, ay may mga kwalipikasyon para agawin ang taong ito. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Heiqing. Biglang napakuyom ang kamao niya at naghagis ng walang awa na suntok. Agad na nabuo ang isang maitim na linya. Di nagtagal, ang maitim na spatial crack na ito ay mabilis na lumangoy patungo sa Xia siya. Nagpakawala rin si Xia siya ng malamig na senggal nang makita ang pag-atake ni Heiqing. Bahagya pang bumigay ang kanyang katawan nang bigla na lang siyang naghagis ng suntok na marahas na bumangga sa madilim na itim na linya. Bang! Isang napakalakas na puwersa ang kumalat sa isang ripple. Nanginginig ang katawan ni Xia siya bago mabilis na nagpakatatag. Ang kanyang paa ay tumapak sa langit,
at ang kanyang katawan ay lumitaw sa tabi ni Heiching na parang multo. Isang mabangis na pag-atake na parang bagyo ang inilunsad na tila bilis ng kidlat. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Heiching nang harapin ang pag-atake ni Siyasha. Pinakawalan niya ang malamig na tawa na iyon at hindi sumuko. Sa halip, nabangga niya si Siyasha. Bang bang bang. Ang dalawang figure ay marahas na nagbanggaan sa langit. Sa tuwing gumagalaw ang isang kamao, magiging sanhi ito ng pagbubuga ng sonic boom sa nakapaligid na hangin. Naging magulo na rin ang tanging tahimik na lugar nang magsimulang mag-away ang dalawa. Gayunpaman, ang payat na figure na nakaupo sa harap ng malaking kaldero ay hindi nagpakita ng kahit kaunting aktibidad sa kabila nito. Bang! Dalawang figure ang nagbanggaan sa hangin. Ang laban ng enerhiya ay yumanig at napunit ang sarili nitong espasyo, na bumubuo ng isang daang talampakang lapad na dark black hole. Naghiwalay din ang dalawang nag-aaway na figure na ito nang magkadikit bago umatras. Talagang hindi inaasahan. Ang agos mo ay sumulong din sa klase ng Bansheng. Ang mga yabag ni Manyan ay pasuray-suray na paatras. Ang malalim na lilang kaliskis ng dragon sa kanyang katawan ay naging mas dimmer sa sandaling ito. Nakatitig ang magkabilang mata niya kay Zuli sa di kalayuan habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Walang ekspresyon ang mukha ni Zuli. Ang kanyang lakas ay katulad ng kay Manyan, ngunit si Manyan ay nagtataglay ng isang espesyal na lihim na pamamaraan na maaaring maging isang kalahating dragon na kalahating tao para sa pakikipaglaban, na ginagawang medyo mahirap harapin. Kaya naman, medyo mahirap na gawain ang talunin ang kabilang partido. Zuli, huwag ipagpatuloy ang anumang walang kabuluhang paglaban. Ang lakas ng iyong Eastern Dragon Island ay ang pinakamahina sa 4 na isla. Sa kasalukuyan, ang 3 isla ay nagtutulungan. Walang paraan para sa inyong lahat na lumaban. Dapat ninyong ibigay ang tao. Dahan-dahan ang sabi ni Manyan. Kung ang mga elder ng aking Eastern Dragon Island ay hindi pumasok sa kawalan upang magsanay habang ang First Elder at ang Second Elder ay nagsasagawa ng malalim na pag-atres, kalimutan na ang tungkol sa iyo, kahit na ang 3 dakilang hari ng dragon ay hindi maglalakasloob na pumunta rito. Malamig na tumawa si Zuli. Ha ha ha. Zuli, dapat mo ring malaman na ito ay isang kong lamang. Ang malamig na tawa ni Zuli ay umalangaw-ngaw lamang ng isang mahinang tawa ang biglang ipinadala mula sa walang laman na espasyo. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Zuli nang marinig ang mahinang tawa na ito. Ang kanyang mga mata ay matamang tumitig sa bakanteng espasyo. Northern Dragon Island. Sa wakas ay lumitaw na. Ha! Ang bakanteng espasyo ay biglang naglabas ng maraming berdeng ilaw sa harap ng mga nakatutok na mata ni Zuli. Mabilis na lumaki ang berdeng ilaw. Maraming tao ang sumakay sa berdeng ilaw. Nagdala sila ng napakalaking aura habang lumilitaw sila sa kalangitan sa itaas ng Dragon Island, sunod-sunod na alon ng rumaragas ang hangin ang maririnig. Mukhang late na ako. Pero, buti na lang at hindi ako nakaligtaan sa pangunahing kaganapan. Isang berdeng nakasuot na elder sa kalangitan ang tumingin sa magulong Ancient Dragon Island. Hindi niya sinasadyang ngumiti habang nagsasalita. Qingyan. Lubusang nadurog ang puso ni Zuli nang makita niya itong nakatatandang berdeng damit. Ang 3 dakilang haring dragon na ito ay talagang kumilos sa isang maringal na paraan. Talagang nagpadala sila ng isang Bansheng at 2 eksperto sa tuktok ng klase ng Daozun. Mukhang sinadya talaga nilang kunin si Ziyan sa lahat ng paraan. Ang matandang lalaki na tinatawag na Qingyan ay sumulyap sa madilim na mukha na si Zuli pagkatapos niyang lumitaw. Tumawa siya bago lumingon sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Island. Sabi niya, Elder Manyan, harangin mo si Zuli. Personal na dadalhin ng matandang ito ang dakilang taong iyon na may maharlikang bloodline. Gumalaw si Qingyan pagkatapos bigkasan ang mga salitang iyon. Siya ay naging isang magaan na figure na sumugod patungo sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Island na ito. Si Zuli ay labis na nagalit nang makita ito. Gayunpaman, hinarang siya ni Manyan bago siya makahabol. Sumayaw ang mga kuko ng dragon ni Manyan, na humahampas sa hangin upang sumugod patungo kay Zuli. Bastos. Galit na galit si Zuli matapos harangin ni Manyan. Ang halimaw na si Daochi ay sumabog na lumabas sa kanyang katawan.
Walang awa na sumugod si Zuli patungo sa Manyan. Habang si Zuli ay hinarang ni Manyan, ang matandang iyon na tinatawag na Qingyan ay lumitaw sa itaas ng bulkan sa loob ng ilang kidlat. Napatingin si Qingyan kay Xiaoyan, na nakaupo sa harap ng malaking kaldero. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay huminto sa loob ng malaking kaldero. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang bumubulong. Iyon ang dakilang tao na nagtataglay ng isang royal bloodline. Ha! Siya ay isa lamang bata. Gayunpaman, ang pressure ng kanyang bloodline ay nagbibigay na sa akin ng clue sa kanyang identity. Paalisan mo muna ang tao. Baka mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari kung magde-delay tayo. Si Qingyan ay hindi gustong manatili ng matagal pagkatapos ng pagdating. Gumalaw ang kanyang katawan, at akmang aatake na siya ng may kumislap na figure at lumitaw sa di kalayuan sa harapan niya. Ang figurang iyon ay si Taijian Zunzi. Walang ekspresyon siya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bakal na espada habang nakatitig kay Qingyan. Isang walang pakialam na pakiramdam ang tahimik na kumalat. Naghahanap ka ng kamatayan. Kumunat ang noo ni Qingyan nang makita niyang hinaharangan siya ni Taijian Zunzi. Sa kanyang lakas sa tuktok ng klase ng Daozun, natural na hindi siya mag-aalala kay Taijian Zunzi. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang enerhiyang bagyo ang lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis itong tumakbo patungo kay Taijian Zunzi sa paraang parang kidlat. Shi. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Taijian Zunzi. Mukhang hindi niya nakikita ang pagitan nila ni Qingyan. Itinaas niya pataas ang kanyang malaking espada at agad itong tinaga sa simpleng paraan. Lumapag ang espada. Agad na napapagod ang ekspresyon ni Taijian Zunzi. Parang nawala lahat ng kanyang Dao Qi gamit ang espadang ito. Kasabay nito, isang ilaw na kasing laki ng palad ang naglabas ng tunog ng Qi habang sumusugod ito mula sa dulo ng kanyang espada. Sa wakas, bumangga ito sa bagyong iyon. Bang! Natahimik muna ang dalawa sa banggaan. Hindi nagtagal, isang nakakatakot na enerhiyang ipoypo ang sumabog na lumabas. Grog! Ang magaan na espada ay nasa itaas ng bagyo. Ang pagod na mukha na si Taijian Zunzi ay agad na nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay tila dumanas ng isang malakas na suntok, at siya ay dumaong sa kagubatan sa ibaba. Talagang hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Napaangat ang sulok ng bibig ni Qingyan sa pang-aalipusta matapos ang lahat ay isang pagwagayway ng kanyang kamay upang talunin si Taijian Zunzi. Isang tao sa lakas ni Taijian Zunzi ang nangahas na magpakita ng sarili. Siya ay talagang naghahanap ng kamatayan. Brat, itigil mo yang kalokohan mo. Lumakad si Qingyan sa walang laman na espasyo matapos talunin si Taijian Zunzi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Xiaoyan at walang pakialam na nagutos sa kanya. Gayunpaman, tila hindi narinig ng nanlalambot na si Xiaoyan ang kanyang boses. Ang mga mata niyang puno ng dugo ay matamang nakatitig sa loob ng malaking kaldero. Isa pang naghahanap ng kamatayan. Dahan-daang huminto ang mga yapik ni Qingyan sa tabi ni Xiaoyan. Umiling siya nang wala siyang natanggap na tugon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Pumalakpak ang Dao Qi habang walang awa niyang binasag ang tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Habang ang kamay ni Qingyan ay marahas na bumabagsak, ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng batang babae sa loob ng kaldero ay biglang bumukas. Isang malamig na boses na naglalaman ng hindi masusukat na dami ng presyon ang umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ni Qingyan. Para itong kulog na umalangaw-ngaw sa kanyang kaluluwa, dahilan upang agad na tumahimik ang kanyang katawan. Kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok, gagamitin mo ang iyong buhay bilang kabayaran. Battle Through the Heavens. Kabanata 1307. Dragon Emperor, Xian. Ang malamig na sigaw na umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ni Qingyan ay hindi malakas, ngunit sa sandaling ito, naging sanhi ito ng matinding panginginig ng kanyang kaluluwa dahil ang sigaw ay naglalaman ng presyon na hindi niya kayang labanan. Ang ganitong uri ng presyon ay nagmula sa kanyang kaluluwa at sa kanyang kadugo. Isang matured royal bloodline. Lumitaw ang pamumutla sa mukha ni Qingyan sa sandaling tumigas ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay, na malapit ng damapo sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan,
ay biglang huminto. Hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti habang ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa walang laman na hangin upang paputok na umatras. Shi. Habang umatras ang figure ni Qingyan, biglang bumaril ang isang purple golden pillar mula sa malaking kaldero. Tumagos ito sa walang laman na espasyo, at sa isang kisap mata, bumagsak ito sa katawan ni Qingyan. Bang! Ang purple golden light ay sumabog sa katawan ni Qingyan. Isang nakakatakot na hangin ang nagdulot ng sarap sa kanyang lalamunan habang siya ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa isang kahabag-habag na paraan. Habang pinalipad si Qingyan, si Xia at ang iba pang mga eksperto, na nakikipaglaban sa grupo ni He Qing sa paligid ng bulkan, ay nakaranas ng matinding pagbabago. Dali-dali nilang itinaas ang kanilang mga ulo, at ang kanilang mga mata ay tumingin sa malaking kaldero, na napapalibutan ng apoy. Isang magandang figure ang malabong lumitaw mula sa lugar na iyon. Nang lumitaw ang maselang figurang iyon, malinaw nilang naramdaman ang dugo sa loob ng kanilang mga katawan na nagpapakita ng mga palatandaan ng paggulo. Halos hindi na nila napigil ang lumuhad sa langit matapos na dala nitong kumukulong pakiramdam. Ang tunay na royal bloodline ay nagising na. Ang mga mata ni He Qing ay tumingin sa malaking kaldero habang siya ay bumubulong sa pananabik. Ang mabangis na nagninangas na apoy sa loob ng malaking kaldero ay dahan-daang napatay sa harap ng maraming mga mata na naruroon. Isang matangkad na figure ang dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat. Nakasuot ng purple golden robe ang babaeng nagpakita. Isang dragon at isang phoenix ang sumasayaw sa robe. Nagpakita sila na parang buhay, nagpapalabas ng marangal na aura na hindi may tatago. Matangkad ang figure at nagtataglay ng mahabang purple na buhok na bumuhos sa kanyang katawan na parang talon. Humawak ang buhok nito sa makitid na baywang at umabot sa puwitan. Napakaganda ng ginang. Ang kanyang lilang mga mata ay napalitan ng kulay lila gintong kulay. Sila ay lumitaw na mahiwaga, na naglalaman ng isang mahiwagang alindog. Sa ilalim ng mga titig ng mga purple golden na mata na ito, parang ang buong mundo ay magpapasakop sa kanya. Ang kasalukuyang Xian ay hindi na nagtataglay ng hitsura ng isang maliit na batang babae. Sa halip, siya ay naging isang mature na babae, na ang magandang hitsura ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa isang bansa o isang lungsod. Maraming mga mata ang una ay wala sa isip dahil sa marangal na aura ni Xian. Nagtama ang kanilang mga mata sa lugar sa likuran niya. Ang isang pares ng 10 talampakan ang haba na purple golden na mga pakpak ay dahan-daang ipinapapak. Nalikha ang hangin at ang tunog ng kulog ay malabo na naglalabas kapag ang mga pakpak ay ibinaba, na nanginginig sa mismong kaluluwa ng isa. Mga pakpak ng Heavenly Phoenix. Katawan ng sinaunang dragon. Lalong tumindi ang pananabik sa mukha ni He Qing nang makita niya ang pares ng purple gold wings sa likod ni Xian. Ilang sandali pa, bigla siyang lumuhad sa langit. Ang kanyang magalang na boses ay naglalaman ng isang debosyon na nagmula sa kanyang puso. Pagbati sa iyong kamahalan, Dragon Emperor. Pagbati sa iyong kamahalan, Dragon Emperor. Pagkatapos magsalita ni He Qing, ang mga eksperto mula sa Eastern Dragon Island ay agad na lumuhad na may mga ligaw na ekspresyon. Lahat sila ay nagbigay ng kanilang mga pagbati sa maayos na paraan. Si Xia, Qingyan, at ang iba pang mga eksperto mula sa iba pang mga isla ay nagpahayag din ng ibang ekspresyon nang makita nila ang eksenang ito. Hindi sila miyembro ng Eastern Dragon Island. Dahil sa pagpapasakop nila sa 3 dakilang hari ng dragon sa mahabang panahon, hindi sila kumilos tulad ni He Qing at ang iba sa kabila nang naramdaman nila ang pressure na nagmula sa kanilang kaluluwa at linya ng dugo. Xia, Qingyan, lahat kayo ay talagang matapang. Hindi kayo nakaluhod pagkatapos makita ang Dragon Emperor. Biglang lumingon si He Qing at galit na sumigaw sa grupo ni Qingyan. Ha! Tuyong tumawa sina Qingyan at Xia nang marinig nila ang galit na sigaw ni He Qing. Ang kanilang dugo ay ganap na pinigilan ng mapagmasdan ng mga kulayog gintong mga mata mula sa malayo. Ang ganitong uri ng presyon ay malayong mas malakas kaysa sa presyon mula sa mga katawan ng 3 dakilang hari ng dragon. Nakita na namin ang Dragon Emperor, ngunit lahat tayo ay nasasakupan ng mga Dragon King.
Darating kami at sasalubungin ang Dragon Emperor sa hinaharap kapag may oras kami. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago tumigas ang balat. Matapos bigkasan ang mga salitang ito, ang dalawa sa kanila ay hindi na nang ahas na manatili pa. Mabilis na umatras ang kanilang mga katawan. Mga bastos. Labis na galit si He Ching nang makita niya ang mga taong ito na tumalikod upang tumakas. Hahabulin na sana siya nang iwinagayway ni Ziyan, nakalalabas lang ng malaking kaldero, ang kanyang kamay. Ang purple golden wings sa kanyang likod ay nakaflap at ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan sa parang multo. Nang makita niya ang kanyang mga mata na natatakpan ng dugo at naninigas na mga kamay, ang kanyang mga mata na kulay ube ginto, na tila laging naglalaman ng walang katapusang halaga ng maharlika, ay nagpakita ng pagbabago-bago. Magpahinga ka muna. Naging mahirap ito sayo. Ang kamay ni Ziyan ay marahang inilagay sa noo ni Xiaoyan. Isang mayamang purple golden na liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Ziyan. Sinundan nito ang daliri niya at mabilis na pumasok sa katawan ni Xiaoyan. Sa loob ng isang kisap mata, ang kanyang katawan ay nabalot ng isang lilang gintong liwanag. Ang mga mata na natatakpan ng dugo ni Xiaoyan ay dahan-daang pumikit. Great Dragon Emperor, lahat ito ay salamat sa walang sawang pagsisikap ng nakababatang kapatid sa panahong ito kung kaya't natunaw ang kristal ng Dragon Phoenix. Sumugod si He Ching at magalang na ipinaliwanag ang sitwasyon. Oo, alam ko. Marahang tumango si Ziyan sa kanyang ulo. Matapos magbago sa kanyang kasalukuyang anyo, tila naging iba na ang kanyang pagkatao kaysa dati. Ang kanyang walang malasakit na lamig ay tila naglalaman ng isang maharlika na maihahambing sa mundo. Sa harap ng aura na ito, kahit si He Ching ay hindi nang ahas na ituring siya bilang ang malikot na batang babae noon. Sa halip, itinuring niya siya bilang bagong Dragon Emperor ng Ancient Void Dragon Tribe. Alagaan mo siyang mabuti at hayaan siyang makapagpahinga ng maayos. Ipaubaya mo sa akin ang tungkol sa Dragon Island. Ibinigay ni Ziyan si Xiaoyan, na natatakpan pa rin ng purple gold light, at nagutos. Naiintindihan. Mabilis na sinuportahan ni He Ching si Xiaoyan sa magalang na paraan nang marinig ito. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Xiaoyan sa kanyang mga braso habang mabilis siyang umatras. Matapos umatras sina He Ching at Xiaoyan, ang purple golden na mga mata ni Ziyan ay umikot sa paligid ng Ancient Dragon Island, na nasasangkot pa rin sa maraming labanan. Ang mga pakpak sa likod niya ay dahan-daang ibinaba. Ang kanyang magandang figure ay agad na lumitaw sa itaas sa langit, na tila nag-teleport. Ibinaba niya ang tingin sa lahat ng labanan mula sa itaas. Isang mayamang lilang gintong liwanag ang patuloy na kumalat mula sa loob ng kanyang katawan na parang alon sa karagatan. Nagkalat ito sa bawat sulok ng Ancient Dragon Island na parang ulan. Ito ay napakalakas ng bloodline pressure. Ang ganitong pressure ay isang bagay na kahit na ang tatlong dakilang hari ng dragon ay hindi taglay. Iyon ay Dragon Emperor. Lahat ng battleground sa loob ng Ancient Dragon Island ay huminto halos kaagad nang kumalat ang purple golden light. Natigilan ang lahat. Habang naliligo sa ganitong uri ng purple golden na liwanag, naramdaman nila na pati ang dugo sa loob ng kanilang katawan ay biglang bumagal. Ito. Gulat na gulat ang mga mata ni Manyan habang nakatingin sa langit. Ang mga kuko ng dragon, mga braso ng dragon, at iba pa. Sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-transform sa ilalim ng lilang gintong liwanag. Sa isang kisap mata, muli siyang bumalik sa anyo ng isang regular na matanda. Maging ang kanyang aura ay naging mas matamlay. Talaga bang nagtagumpay ito? Natigilan si Elder Zuli habang pinag-aaralan niya ang figure sa kalangitan. Ilang sandali pa, isang pananabik na mahirap pigilan ang mabilis na bomb-alot sa kanyang puso. Dahan-daang lumuhad ang magkabilang binti niya sa langit, bumagsak ang lumang luha. Sa wakas ay lumitaw ang isang Dragon Emperor sa Ancient Void Dragon Tribe. Bang-bang! Maraming mga figure sa kalangitan, sa lupa, at sa paligid ng bundok ng magalang at taos-pusong lumuhad sa sandaling ito. Maging ang ilan sa mga mahihinang eksperto mula sa iba pang tatlong isla ay nag-alinlangan sandali bago nila tuluyang hindi nalabanan ang pressure na nagmula sa kanilang dugo at kaluluwa. Nakabaluktot ang kanilang mga paa, at bigla silang lumuhad.
Ang tribo ng Ancient Dragon ay hindi lumuhad sa langit o sa lupa. Sa kanilang mga puso, ang tunay na Diyos ay ang Dragon Emperor, na nagtataglay ng perpektong royal bloodline. Sa sandaling ito, marami ang handang isuko ang lahat dahil sa kanilang minanang bloodline at pananampalataya ng kanilang mga kaluluwa. Hindi mahalaga ang katotohanan na ang tribo ng Ancient Dragon ay nahati sa loob ng maraming taon at ang napakaraming eksperto mula sa 3 Dragon Islands ay nagtataglay ng maringal na aura ng 3 dakilang hari ng dragon. Sa hitsura ng Dragon Emperor, ang 3 dakilang hari ng dragon ay talagang magpapanik. Marahang bamantong hininga si Manyan. Bagamat hindi nakaluhod ang isang kasing lakas niya sa sandaling ito, iniyuko pa rin niya ang kanyang katawan upang makita ang malayong kalangitan. Ang bagay ngayon ay ganap na nabigo. Dahil ang Great Dragon Emperor na naruroon sa Eastern Dragon Island, ang mga elite ng iba pang 3 isla ay hindi na nagtataglay ng kahit katiting na lakas sa pakikipaglaban. Ang mga mata ni Manyan ay parehong seryoso habang nakikipagpalitan ng mga tingin kay Siya. Ang isang ordinaryong miyembro ng tribo ng Ancient Void Dragon Tribe ay hindi nagawang salakayin ang Dragon Emperor. Kahit na ang isang tao sa kanilang lakas ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang bagay na ito kahanga-hanga. Ang mga commander mula sa 3 isla. Umalis kasama ang iyong mga tao sa loob ng 10 paghinga. Habang nagbubuntong hininga ang dalawa, dahan-daang bumaba mula sa malayong langit ang isang kalmadong boses na puno ng prestihiyo na hindi kayang labanan. Mapait na tumawa si Manyan at Siya nang marinig ang mga salitang ito. Lumingon si Manyan para tingnan si Zuli. Mahina niyang sinabi. Ang pagpupersage ng Eastern Dragon Island ay marahil tama. Gayunpaman, dapat kayong lahat ay mag-ingat sa hinaharap. Ang 3 dakilang hari ng dragon ay pawang mga taong puno ng ligaw na ambisyon. Hindi nila papayagan ang Great Dragon Emperor na pag-isahin ang tribo ng Ancient Dragon. Si Manyan ay hindi na nananatili pagkatapos niyang magsalita. Ikinaway niya ang kanyang kamay at inakay ang maraming tao sa bakanteng espasyo sa labas ng Eastern Dragon Island. Nagmamadali ring sumunod ang mga tao mula sa 2 pang isla. Hindi sila nang ahas na mag-alinlangan kahit kaunti. Pagkabalik mo, ipaalam sa 3 dakilang hari ng dragon na ang tribo ng Ancient Void Dragon ay mayroon lamang nag-iisang Dragon Emperor mula noong sinaunang panahon. Walang mga Dragon King. Pagdating ng panahon, ang Emperor na ito ay personal na kukuhan ng bakas ng royal bloodline sa kanila. Muling nagsalita ang figure na natatakpan ng lila-gintong liwanag sa kalangitan nang tumakas ang mga eksperto mula sa 3 isla patungo sa bakanteng espasyo. Ang mga katawan ng grupo ni Manyan ay hindi sinasadyang nanginig nang pumasok ang mga salitang ito sa kanilang mga tainga. Tila isang malaking pagbabago ang magaganap sa loob ng Ancient Void Dragon Tribe sa lalong madaling panahon. Ang bagong Great Dragon Emperor na ito ay nagalit sa mga mapagmataas at dominanteng aksyon ng 3 Great Dragon King. Ang galit ng isang Dragon Emperor ay yumanig sa mundo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1308. Sinaunang baluti ng Dragon Phoenix. Isang malabong kamalayan ang naanod sa loob ng lilang-gintong liwanag. Maraming icy cool na aura ang lumabas sa liwanag bago sumanib sa kamalayan. Ang ganitong uri ng asimilasyon ay nagpatuloy sa mahabang panahon bago tuluyang lumabo ang lilagintong liwanag. Hangin na rin ang nagyayelong aura hanggang sa tuluyang mawala. Kasunod ng pagkalat ng lilang-gintong liwanag, ang malabong kamalayan ay naglabas ng mahinang lamig. Ang malay sa wakas ay nagsimulang magising. Ang liwanag ng araw ay nakakalat sa maluwag na silid. Tumagos ito sa bintana at nag-iwan ng maraming light spot sa lupa. Isang figure ng tao ang tahimik na nakahiga sa isang kama. Biglang nanginig ang nakapikit na mga mata ng figure. Hindi nagtagal ay nagbukas sila ng may kaunting kahirapan. Nang imulat ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay naging dahilan ng pagkunot ni Xiaoyan ng kanyang mga kilay. Ipinilig niya ang kanyang ulo at ang mga alaala sa kanyang isipan ay agad na lumundag na parang tubig baha, dahilan upang ang kanyang ulo ay malabo na makaramdam ng kirot. Ang lugar na ito ay... Umupo si Xiaoyan mula sa kama. Nanlalabo ang mga mata niya habang nililibot siya nito. Naalala niya na dapat niyang pinuhin ang Dragon Phoenix Crystal para kay Xian, at tila naalala niya na ang Ancient Dragon Island ay inatake.
Ziyan. Nagulat si Xiaoyan nang maalala niya si Ziyan. Nakadikit ang mga palad niya sa kama. Napaupo na lang siya nang makarinig siya ng langit-ngit na tunog. Pilit na ginawang alikabok ang matigas na kama. Sandali siyang natigilan. Napatingin siya sa mga kamay niya nang may pagtataka. Sa sandaling ito, napagtanto niyang tila biglang tumaas ang kanyang pisikal na lakas. Ito. Anong nangyari? Napakunot ng noo si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang manggas, para lamang matuklasan na may malabong kulay ube gintong kulay na malabong nakikita sa ilalim ng kanyang balat. Sa isang sulyap, ito ay tila metal, na nagbibigay sa isa ng pag-iisip na ito ay napakahirap. Creak. Habang si Xiaoyan ay nahihilo dahil sa pagbabago ng kanyang katawan, ang pinto ng silid ay itinulak na bumukas. Dalawang figure ang mabilis na pumasok. Natuwa sila nang makitang nagising si Xiaoyan. Tumawa siya. Munting kaibigang Xiaoyan, sa wakas ay nagising ka na. Elder Zuli. Nagmamadaling bumangon si Xiaoyan nang makita niyang pumasok sa silid ang matanda na nasa likuran niya si Heiqing. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa at ngumiti. Hahaha, munting kaibigang Xiaoyan, ay hindi kailangang maging ganito kagalang. Ginawa mo ang aming Ancient Void Dragon Clan ng isang malaking pabor. Hindi kami karapat-dapat sa gayong kagandahang asal. Ikinaway ni Elder Zuli ang kanyang kamay at tumawa. Nagtagumpay ba si Ziyan? Naantig ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Nagmamadali niyang tanong. Oo, ngumisi si Zuli at tumango. Kahit sino ay makikita ang kanyang kasalukuyang saya. Nasaan si Ziyan? Nanlilisik ang mga mata ni Xiaoyan habang nagtatakang nagtanong. Ang Great Dragon Emperor ay hindi pa ganap na sumisipsip ng lahat ng enerhiya sa loob ng Dragon Phoenix Origin Fruit. Pagkatapos lumitaw at talunin ang mga dumating upang sumalakay, siya ay nagsagawa ng pag-atres. Malamang na ang pag-urong ay magiging mahaba sa pagkakataong ito. Tumawa si Elder Zuli. Tumango si Xiaoyan nang marinig ang paliwanag na ito, ngunit medyo nabigo pa rin. Hindi nakaka-relax ang puso niya nang hindi nakikita ang dalaga. Mukhang may mga pagbabago sa aking katawan. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang hinaplos ang kanyang braso bago siya biglang nagtanong ng may pag-aalinlangan. Hahaha, may nakatuklasan ba ang munting kaibigang Xiaoyan? Ngumiti si Elder Zuli at nagpatuloy. Ginawa ito ng Great Dragon Emperor. Ipinasok niya ang isang bahagi ng lakas ng Dragon Phoenix sa iyong katawan at na-activate ang dugo ng Ancient Dragon Essence na iyong natupok. Kaya, ang iyong pisikal na katawan ay napalakas. Ang lakas ng iyong kasalukuyang ay hindi dapat mas mababa kaysa sa isang magical beast na umabot na sa klase ng Daozun. Sumili ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan. Hindi nakakagulat na naramdaman niya na may hindi tama. Ang kanyang pisikal na katawan ay lumakas ng isang nakakabaliw na halaga. Ang lakas ng Dragon Phoenix ay hindi kasing simple ng iyong naisip. Itoon ang iyong isip at buhayin ang hindi pamilyar na lakas na iyon sa loob ng iyong katawan. Tingnan kung ano ang mangyayari. Nagsalita si Elder Zuli sa isang misteryosong paraan. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga salita. Tumango siya at ipinikit ang dalawang mata. Matapos itoon ang kanyang isip, mabilis niyang nahanap ang dayuhang enerhiya na nananatili sa kanyang laman at pinaandar ito. Sa pag-activate ng enerhiyang ito, biglang naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng masakit na pakiramdam. Pakiramdam niya'y napakaraming langgam ang kumagat sa kanyang buong katawan, dahilan para magulat ang kanyang puso. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makitang ang bawat bahagi ng kanyang katawan maliban sa kanyang ulo ay nakabuo ng hindi mabilang na kaliskis ng Purple Golden Dragon. Ang mga kaliskis ng dragon na ito ay tumakip sa katawan ni Xiaoyan, na parang armor. Para silang hindi masisira. Ito ang mga damit ng Dragon Scale. Ito ay isang defensive skill na taglay ng Ancient Void Dragon Tribe. Gayunpaman, ang iyong Dragon Scale na damit ay hindi ordinaryo. Sa halip, sila ay isang mataas na Great Dragon Phoenix Ancient Armor. Nakangiti si Elder Zuli habang pinag-aaralan ang sorpresa na bumungad sa mukha ni Xiaoyan. Hihihi. Itong Dragon Phoenix Ancient Armor ay magandang bagay.
Gamit ang bagay na ito kasama ang iyong aktwal na lakas, magkakaroon ka lamang ng isang maliit na pinsala kahit na makatanggap ka ng suntok mula sa 9th Chanzen ng Hall of Souls. Tumawa si Heiching. Medyo naiingit ang tono niya. Marami siyang alam tungkol sa Dragon Phoenix Ancient Armor na ito mula sa mga sinaunang aklat na isang miyembro lamang ng Ancient Void Dragon ang may access. Ang pagkagulat sa mukha ni Xiaoyan ay dahan-daang nawala. Naikuyom niya ang kamay dahil sa curiosity. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang malakas na pakiramdam na hindi masisira. Ito ay talagang magandang bagay. Alam ni Xiaoyan na ang kanyang defensive strength ay tumaas ng 2 o 3 level dahil sa Dragon Phoenix Ancient Armor na ito. Ang pag-atake na mas mababa sa 6-star daw zone ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Kahit na nakatagpo siya ng isang dalubhasa tulad ng ika-9 na Chanzen at natama ng 2 beses, hindi siya magkakaroon ng anumang labis na malubhang pinsala. Ang Dragon Phoenix Ancient Armor na ito ay karaniwang nagtatago sa ilalim ng iyong balat. Ito ay lilito kaagad kapag na-activate mo ito. Tumawa si Elder Zuli. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan at ang mga kaliskis na kulay ube ginto ay mabilis na bumalik sa ilalim ng kanyang balat. Tuluyan silang nawala sa gitna ng malamig na pakiramdam. Matapos manipulahin ang Dragon Phoenix Ancient Armor para lumitaw at magtago, unti-unting naging pamilyar si Xiaoyan dito. Lalong nasiyahan ang kanyang puso sa bagay na ito. Tama, nasaan si Qinglin? Matapos maglaro sa Dragon Phoenix Armor na ito ng ilang sandali, sa wakas ay binawi ni Xiaoyan ang kanyang atensyon at nagtanong sa hindi tiyak na paraan. Hahaha. Ang babaeng iyon ay may kaluluwa ng isang ancient heavenly serpent sa loob ng kanyang katawan. At saka, ito ang pinakamabangis na 9 na ulo na heavenly serpent sa mga ancient heavenly serpents. Ang natural na kalagayan ng taong ito ay napaka-brutal. Kahit na ang babaeng iyon ay makakaasa sa triple jade green snake flower pupils para kontrolin ito, ang 9-headed heavenly serpent ay tiyak na kakagaitan muli habang ang lakas nito ay unti-unting bumabawi. Susubukan nitong kontrolin siya. Hinimas ni Zuli ang kanyang balbas habang nakangiti ito. Oh! Medyo nagbago din ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang sagot na ito. Ito ay hindi inaasahan na hindi posible na masupol ang 9 na ulo na heavenly serpent kahit nakasama ang triple jade green snake flower pupils. Dahil kaibigan mo ang batang iyon, natural na tutulungan namin siya. Pinahintulutan namin siyang magsanay sa sinaunang dragon tomb pagkatapos mong mawalan ng malay. Ang lugar na iyon ay kung saan nagpapahinga ang maraming sinaunang dragon sa mga henerasyon. Ang aura ng dragon doon ay napakalakas. Maaari nitong supulan ang kaluluwa ng 9 na ulo ng heavenly serpent, na hinahayaan itong mapino at mahigop. Hindi na kailangan ni Zuli para mag-alala ka. Kapag ang maliit na batang babae na iyon ay ganap na napino ang 9 na ulong heavenly serpent, ang kanyang lakas ay magiging napakadali para sa kanya na makakuha ng lakas ng kaluluwa ng 9 na ulo ng heavenly serpent dahil nasa kanya ang triple jade green snake flower pupils. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Si Qinling ay isang 1-star daw zone. Gayunpaman, nagawa niyang makipaglaban sa isang 6-star daw zone matapos hiramin ang lakas ng kaluluwa ng 9 na ulo ng heavenly serpent. Kung mapino at maabsorb niya ito, malamang na siya, kahit papaano, ay maging isang 5-star daw zone. Hindi sinasadyang ngumiti at umiling si Xiaoyan nang maisip niya ito. Kung ilalagay ito sa ganitong paraan, ang lakas ng babaeng ito ay tataas ng hindi bababa sa 4 na bituin. Mas mabilis ito kaysa sa pagsipsip niya ng heavenly flame. Ang triple jade green snake flower pupils ay talagang karapat-dapat na tawaging pinakamahusay na mga mag-aaral sa mundo. Kung ganoon, mananatili ako sa Ancient Dragon Island sa loob ng ilang panahon. Kung magkita tayo ng katulad ng nangyari noong nakaraan, magagawa kong magbigay ng tulong. Dahil nagsasanay pa si Qinglin, natural na hindi nararapat para kay Xiaoyan na umalis mag-isa. Saglit siyang nag-isip bago ihayag ang kanyang plano. Hahaha. Natural na malugod kang manatili. Inutusan kami ng Great Dragon Emperor na ituring ang munting kaibigang Xiaoyan bilang isang VIP bago siya umalis sa kanyang pag-urong. Walang sino man sa amin ang maglalakas loob na maliitin ka kahit kaunti.
Pagkatapos ng kanyang hitsura, ang matandang ito ay nagpadala ng balita upang ipatawag ang mga elder ng angkan, na nagsasanay sa bakanteng espasyo. Ang mga matatandang ito ay hindi gustong makisali habang ang Ancient Void Dragon Tribe ay nahati. Umalis na sila at hindi na bumalik pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, sa muling pagpapakita ng dakilang Dragon Emperor, malamang na babalik sila. Hinimas ni Zuli ang kanyang balbas at tumawa. Kapag bumalik ang mga taong ito, ang Eastern Dragon Island ay hindi magagapi maliban kung dumating ang tatlong dakilang hari ng dragon. Gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Tila ang Ancient Void Dragon Clan na ito, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay sa wakas ay nagsimulang kumilos. Kung sila ay muling magkaisa, malamang na ang kanilang lakas ay muling umangat. Sa oras na iyon, babalik ito sa pagiging isang ultimate faction. Tama iyan. Elder Zuli, maaari ko bang malaman kung mayroong kahit saan sa loob ng bakanteng espasyo kung saan nagtitipon ang mga kulog? Nag-isip sandali si Xiaoyan bago biglang nagtanong. Ang Sky Demon Puppet sa loob ng kanyang storage ring ay halos mapilayan ng ekspertong iyon mula sa Profound Sky Sect. Hindi na ito magagamit sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng kidlat ang Sky Demon Puppet ay maaaring maayos. Ang Pill Lightning ay maaari lamang maakit ng isang Tier 7 o Tier 8 na medicinal pill, na medyo nakakagulo. Hindi gagawin ng Pill Lightning. Sa makatuwid, maaari lamang niyang isaalang-alang ang natural na kidlat. Gayunpaman, ang gayong kidlat ay napakabihirang sa labas ng mundo, at ang kidlat doon ay masyadong mahina at napakaliit. Hindi nila maibigay ang Sky Demon Puppet ng sapat na enerhiya. Kaya, maaari lamang niyang ituon ang kanyang atensyon sa walang laman na kaharian. Ito ay isa pang kaharian. Ang panganib nito ay mas malaki kaysa sa Central Plains. Gayunpaman, ang panganib na ito ay naglalaman ng maraming misteryo. Bahagyang nagulat si Elder Zuli nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Saglit niyang pinag-isipan ang tanong bago dahan-daang tumango sa harap ng masayang mga mata ni Xiaoyan. Mayroon talagang isang lugar sa loob ng bakanteng espasyo malapit sa Eastern Dragon Island kung saan nagtitipon ang mga kulog. Battle Through the Heavens. Kabanata 1309. Void Lightning Pool. Swoosh. Isang napakalaking liwanag na anino ang sumugod sa walang laman na espasyo na parang kidlat. Isang kakaibang ripple ang kumalat mula sa magaan na figurang ito at hinaranggan ang omnipresent tearing force na ibinubuga mula sa kawalan. Unti-unting lumapit ang liwanag na figure. Noon lamang matutuklasan ng isa na ito ay isang napakalaking itim na dragon. Isang figure ang nakaupo sa ulo ng malaking dragon. Ang figurang iyon ay tila si Xiaoyan. Ang Ancient Void Dragon ay karapat-dapat sa pangalan nito. Sila lamang ang makakagala sa paligid kung gusto nila sa loob ng walang laman na kaharian na ito. Kung may ibang magical beast o eksperto ng tao na sumubok na gumala ng ganito, hindi sila makakagalaw ng ganoon kabagas kahit na lumipad sila sa loob ng lugar na ito sa maikling distansya. Tiningnan ni Xiaoyan ang bakanteng espasyo na mabilis na lumilipad. Hindi napigilan ng kanyang bibig ang paglabas ng mahinang bulalas. Ang isang spatial na pagbagsak ay maaaring mangyari sa loob ng walang laman na kaharian anumang sandali. Bukod dito, ang omnipresent tearing force ay maaaring mapunit ang isang ordinaryong elite na Daozun. Maliban kung ang isang tao ay nagtataglay ng kakayahang pangalagaan ang kanyang buhay, bihira ang sinumang nang ahas na maglakbay sa loob ng kawalan na ito. Munting kaibigang Xiaoyan, dapat ay maabot natin ang Void Lightning Pool na binanggit ng ikatlong elder. Sa oras na si Xiaoyan ay bumubulong sa sarili, ang napakalaking Black Dragon na iyon ay biglang nagsalita sa wika ng tao. Ang tono na iyon ay nakakagulat na kay Heiqing. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang kanyang puso ay malabo na nakaramdam ng ilang pag-asa. Ang tinatawag na Void Lightning Pool ay kung saan nagtipon ang kidlat ayon kay Elder Zuli. Nabalitaan na ang espasyong iyon ay sobrang misteryoso. Naglabas ito ng natural na puwersa ng pagsipsip na nagdulot ng malaking halaga ng enerhiya na natipon sa kaguluhan bago tuluyang nabuo sa hindi mabilang na bilang ng mga kulog. Ito ay karaniwang isang medyo mapanganib na lugar. Kung hindi naging mapilit si Xiaoyan, hindi sana ito binanggit ni Elder Zuli.
Itinaas ni He Ching ang kanyang malaking buntot sa walang laman na espasyo at ang kanyang napakalaking katawan ay bumaril pasulong sa paraang parang kidlat. Sa isang kisap mata, isang maliwanag na ningning ang nabuo nang mawala ang kanyang katawan sa dulo ng kawalan. Shi. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang sumisipol na hangin na dumampi sa kanyang mga tainga. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niya na ang dulo ng bakanteng espasyo ay nagsimulang malabo na tumulo ng isang kumikislap na pilak na ilaw. Nagkaroon ng kakaibang ligaw at marahas na enerhiya na naganap doon. Nakarating na ba tayo? Gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang medyo pamilyar na enerhiyang ito. Dahan-dahan siyang tumayo sa napakalaking ulo ng dragon habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pilak na kinang. Ang pilak na kinang ay mabilis na lumalaki. Isang dumadagandong na kulog din ang umalangaw sa tabi ng mga tainga ni Xiaoyan sa paraang nanginginig sa lupa. Hiss! Kinuha ni Xiaoyan ang eksena sa harap niya habang nakatayo sa napakalaking dragon head. Puno ng gulat ang mga mata niya. Isang halos 10,000 talampakan ang laking lawa ang lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang loob ng lawa ay hindi binubuo ng ordinaryong tubig. Sa halip, ito ay napuno ng maliwanag na pilak na thunderbolt. Ito ay isang pool ng kidlat na nabuo mula sa mga kulog. Dumagundong ang malakas na kulog mula sa kidlat habang nakatayo si Xiaoyan sa harapan nito. Nagdulot ito ng panginginig ng puso ng isa. Kahit sinong nakatayo sa lugar na ito ay napakaliit. Napakalakas ng kulog. Dahan-daang nakabawi si Xiaoyan mula sa pagkagulat na ito pagkaraan ng ilang sandali habang siya ay bumubulong sa sarili. Ang lakas ng thunderbolt na nasa loob ng lightning pool na ito ay malayong mas malakas kaysa sa lahat ng peel lightning na naakit sa panahon ng peel gathering. Ito ay talagang isang mapanganib na lugar. Brother Xiaoyan, sigurado ka bang gusto mong magsanay dito? Ang napakalaking dragon na binago ni He Ching ay pinag-aralan ang maluwang na pool ng kidlat na may nagtatakang mga mata. Ang lakas ng lugar na ito ay naging dahilan upang maging siya ay nakaramdam ng kaunting takot. Hindi niya inaasahan na ang bakanteng espasyong ito, na hindi masyadong malayo sa Eastern Dragon Island, ay magiging napakadelikado. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sa kidlat na pool na ito, naniwala siya na magagawa niyang ayusin ang nasirang Sky Demon Puppet at mabilis na mapataas ang lakas ng natitirang 10 Demon Puppet. Hindi magiging imposible na lumakas sila hanggang sa maging Sky Demon Puppet sila. Kung talagang maabot nila ang yugtong iyon, si Xiaoyan ay magkakaroon ng 11 Sky Demon Puppets. Katumbas ito ng 11 piling thousands. Napakalakas talaga ng line-up na ito. Elder He Ching, papasok muna ako. Magpapadala ako ng signal kung may mangyari. Sabik na pumasok si Xiaoyan sa pool. Nakangiti siyang nagsalita kay He Ching. Walang magawa si He Ching nang makita niyang gustong-gusto ni Xiaoyan na pumasok sa lightning pool. Tumango lang siya at sinabing, "Babantayan ko ang pool ng kidlat sa panahong ito hanggang matapos mo ang iyong pagsasanay. Kung makatagpo ka ng anumang hindi inaasahang problema, ilalabas mo ang hudyat na napagkasundoan natin kanina, at papasok ako at ililigtas ka." Hahaha. Kung ganoon, guguluhin ko si Elder He Ching. Ngumisi si Xiaoyan. Naunawaan niya na ito ang mga tagubilin na ibinigay ni Elder Zuli kay He Ching. Hindi na siya nagsalita at nagbigay ng huling ngiti at tango. Ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa ulo ng napakalaking dragon, at ang kanyang katawan ay sumugod pasulong na tila bilis ng kidlat. Isang heavenly flame ang mabilis na lumundag at bumalot sa kanyang katawan. Splash! Sa sandaling sumugod si Xiaoyan sa pool ng kidlat, maraming kulog ang nagsimulang sumugod na parang mga ahas. Ang mga kidlat na ito ay bumasag patungo kay Xiaoyan, ngunit nagbuga lamang ng kaunting tunog nang sila ay nakipag-ugnayan sa heavenly flames. Sa wakas, sila ay malipol. Bagamat napakalakas ng mga kulog, mas mababa pa rin ang mga ito kung ihahambing sa isang heavenly flame na nagtataglay ng mapanirang lakas. Ang kwalifikasyon at kakayahan na ito ang nagbigay daan kay Xiaoyan na maningil sa lightning pool na ito ng mag-isa. Isang malakas na liwanag ang sumabog sa paligid ng malaking itim na dragon nang makita niya si Xiaoyan na lumapag sa pool ng kidlat ng walang problema. Ang dragon ay mabilis na naging isang malakas na figure.
Nakakross ang magkabilang paa niya at naupo siya sa loob ng bakanteng espasyo. Nakatutok ang kanyang mga mata sa loob ng lightning pool. Bang bang bang. Nagpatuloy ang pagsabog ng malapilak na ahas sa loob ng dagat ng kidlat. Tahimik na tumayo si Xiaoyan sa loob ng proteksyon ng Heavenly Flame. Ang mga nakapaligid na Thunderbolts ay marahil ay natakot sa lakas ng Heavenly Flame dahil wala nang kasing daming Thunderbolts na umaatake kay Xiaoyan ngayon. Nang makitang hindi nagkagulo ang kidlat dahil sa kanyang pagpasok, nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Naramdaman niya ang lakas ng kulog sa paligid, nag-alinlangan sandali at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang paa at lumakad ng malalim sa pool ng kidlat. Naglakad siya sa ganitong paraan ng halos 1,000 talampakan o higit pa bago siya tuluyang huminto. Ang lakas ng kidlat ng lugar na ito ay medyo mayaman. Bukod dito, malabo nitong binigyan si Xiaoyan ng isang uri ng bahagyang kasalukuyang presyon. Kung magsisikap ako ng mas malalim, malamang na ang lakas ng Thunderbolt ay magiging mas nakakatakot. Sa pinakamalalim na bahagi, malamang na kahit isang Heavenly Flame ay hindi ito mahahadlangan. Inihayag ni Xiaoyan ang isang pagpapahayag ng malalim na pag-iisip. Ang walang laman na pool ng kidlat na ito ay nakakuha ng lakas ng kidlat sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Natural, ito ay lubhang nakakatakot. Kung siya ay pabaya at pukawin ang paghihiganti ng kidlat, malamang na siya ay agad na magiging abo kahit na may proteksyon ng Heavenly Flame. Gamitin natin ang lugar na ito. Pagkatapos magpasya, si Xiaoyan ay tumigil sa pag-aalinlangan at umupo sa lugar na ito. Medyo kinalma niya ang sarili at winagaywe ang kamay. Ang Sky Demon Puppet, na binugbog ng Elder ng Profound Sky Sect hanggang sa maraming butas ang naroroon, ay kumikislap at lumitaw. Ang madilim na gininto ang glow sa kasalukuyang Sky Demon Puppet ay sobrang dim. Bawat parte ng katawan nito ay may ngipin. Ang ilang bahagi ng kulot na balat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Talagang walang awa ang mga taong ito. Hihihi. Profound Sky Sect. Kailangan mong bayaran ang utang na ito maaga o huli. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Agad siyang napabuga ng malalim na hangin. Ang kanyang manggas ay itinulak at isang banayad na puwersa ang nagtulak sa Sky Demon Puppet sa kanyang harapan patungo sa isang lugar na di kalayuan. Ang lugar na iyon ay isa kung saan ang lakas ng kulog ay espesyal na nagtipon. Bang bang bang. Kakaalis pa lang ng Sky Demon Puppet ng tila may naakit ang tumatagos na kulog. Bigla silang lumingon at marahas na binasag ang Sky Demon Puppet sa isang marahas na paraan. Gayunpaman, ang mga tila ligaw at marahas na kulog na ito ay parang tubig na dumampi sa isang espongha nang hawakan nila ang katawan ng Sky Demon Puppet. Lahat sila ay agad na mawawala. Nagsayaw ang ligaw na kidlat sa loob ng pool ng kidlat. Maraming daang talampakan o kahit 100 talampakan na malalaking kulog ang nagsimulang mag-alsa ng marahas sa sandaling ito. Sinamahan sila ng dumadagandong na tunog ng kulog na tumama patungo sa Sky Demon Puppet mula sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng ganitong uri ng ligaw at marahas na galit na mga kulog, ang madilim na gininto ang katawan ng Sky Demon Puppet ay nagsimulang maging maliwanag sa napakabagal na bilis. Ang ilan sa mga bukol nito ay unti-unting lumalabas muli. Ang bilis ng pagpapagaling na ito ay napakabagal. Ang lakas ng kulog sa lugar na ito ay maaaring napakalaki ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na lakas nito, ito ay mas mababa sa isang tunay na 5 kulay na kidlat ng tableta. Sa makatuwid, ang bilis ng pagpapagaling ay natural na mas mabagal. Bagamat medyo mabagal, medyo nasisiyahan pa rin si Xiaoyan dito. Kung magpino siya ng mga table tasks upang maakit ang Pill Lightnings na pagalingin ang Sky Demon Puppet, walang masasabi kung gaano karaming mga high-tier na medicinal pill ang kailangan niyang pinuhin. Ang ganitong uri ng mapait na gawain ay hindi magiging mas madali kaysa sa pagtulong kay Zian na pinuhin ang Dragon Phoenix Crystal Layer. Ayon sa bilis na ito, ang Sky Demon Puppet ay malamang naganap na gumaling sa loob ng kalahating buwan. Ngumisi si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang Sky Demon Puppet na nababalot ng maliwanag na mga kulog. Saglit siyang nag-alinlangan bago biglang pinitik ang kanyang storage ring. 10 Earth Demon Puppets ang lumitaw sa tabi niya. Siguro kung ang Earth Demon Puppets na ito ay maaaring maging ganap na Sky Demon Puppets dito. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig.
Isang maapoy na init ang sumayaw sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Kung ang 10 Earth Demon Puppets na ito ay maaaring i-evolve sa Sky Demon Puppets at na sila ay bubuo ng isang formation na may orihinal na Sky Demon Puppet, iniisip niya kung anong klaseng level ang mabubuo ng huling Sky Demon Puppet mula sa superimpose ng lakas na maabot. Agad na uminit ang puso ni Xiaoyan nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito. Ang ganitong uri ng pagtaas ng lakas ay talagang masyadong kaakit-akit. Battle Through the Heavens. Kabanata 1310. Pagsulong sa 5-star daw zone. Ang mga kulog ay umaalingaw-ngaw sa loob ng maliwanag na pilak na mundo tulad ng napakalaking dragon. Isang dumadagandong na kulog ang patuloy na umalangaw-ngaw sa paligid ng walang laman na espasyong ito. Ang mahiwagang katangiang ito ay malamang na isang bagay na umiiral lamang sa loob ng walang laman na espasyong ito. Isang figure ang nakaupo sa loob ng Silver Lightning Pool. Mayroong 11 puppet na nakaupo sa isang maikling distansya mula sa figure na ito, na bumubuo ng isang pabilog na hugis na may Xiaoyan sa gitna. Ang mga ligaw at marahas na kulog ay umaalingaw-ngaw sa labas ng bilog. Maraming makapal na bisig na thunderbolt ang patuloy na nabasag sa 11 puppet na parang galit na mga sawa. Gayunpaman, ang mga nakakatakot na pag-atake na ito ay hindi naging sanhi ng paggalaw ng katawan ng mga puppet kahit kaunti. Sa halip, lumiwanag ang kulay sa mga puppet. Ang mga kidlat sa monotonous na kaharian na ito ay tila walang katapusan. Ang oras ay nagsimulang mabilis na lumipas na parang umaagos na tubig sa gitna ng malakas na ugong. Sa isang kisap mata, halos kalahating buwan ang lumipas bigla. Si Xiaoyan ay hindi masyadong nag-aalala sa mga puppet sa panahong ito. Matapos obserbahan ang mga ito sa loob ng ilang araw at natuklasan na walang mga kakaibang pagbabago, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa kanyang estado ng pagsasanay. Na-filter ang nakakabinging tunog sa paligid niya. Ang kanyang puso ay ganap na kalmado. Ang loob ng pool ng kidlat ay naglalaman ng isang masaganang enerhiya na puno ng isang ligaw na karahasan na naging sanhi ng pagtaas ng buhok ng isang tao. Ang ganitong uri ng enerhiya ay isang bagay na ang isang ordinaryong Daozon ay hindi maglakas loob na madaling makuha. Gayunpaman, ang gayong ligaw na karahasan ay hindi maituturing na mapanganib mula sa pananaw ni Xiaoyan. Matapos pinuhin ang isang heavenly flame sa pamamagitan ng flame mantra, anumang ligaw at marahas na enerhiya ay naging masunurin na Daoqi na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang nakapikit siya at nagsasanay, hinihigop ni Xiaoyan ang ligaw at marahas na enerhiya na nasa loob ng pool ng kidlat. Naging sanhi ito ng pagbuti ng Daoqi sa loob ng kanyang katawan sa loob ng maikling kalahating buwan. Maaari pa nga niyang hawakan ang haka-haka na hadlang ng 5-star Daozun. Ang paglunok ng bone-chilling flame ay nagbigay daan kay Xiaoyan na tumalon mula sa pangalawang bituin hanggang sa tuktok ng ika-4 na bituin. Gayunpaman, ang pagod ng kanyang Daoqi noong tinulungan niya si Ziyan na pinuhin ang Dragon Phoenix Crystal ay katulad ng kalahating taon ng normal na pagkonsumo. Idinagdag ang 5 patak ng dugo ng Ancient Dragon Essence na naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya pati na rin ang lakas ng Dragon Phoenix na naiwan sa kanyang katawan ni Ziyan. Malabo na naramdaman ni Xiaoyan na parang malapit na siyang magtagumpay pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng kalahating buwan. Siyempre, ito ay isang pakiramdam lamang. Ang isang tunay na tagumpay ay hindi sumunod ng malapit dahil may hindi inaasahang pagbabago ang nangyari sa Sky Demon Puppet habang nagsasanay si Xiaoyan. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ihinto muna ang pagsasanay. Ito ay nakasimangot si Xiaoyan habang nakatingin sa Sky Demon Puppet na nasa harapan niya sa loob ng maliwanag na Silver Lightning Pool. Ang katawan nito ay naglalabas ng maningning na gintong liwanag sa sandaling ito. Ang lalim ng ningning na ito ay mas mayaman pa kaysa dati. Siyempre, ang bagay na binibigyang pansin ni Xiaoyan ay hindi ang tinang ng Sky Demon Puppet. Sa halip, ito ay ang dark golden na balat sa dibdib nito. Isang bitek ang nabuo doon. Sa pamamagitan ng bitek, malabong nakikita ni Xiaoyan ang kumikislap na pilak na kidlat sa loob nito. Nakuha ba nito ang sobrang lakas ng kidlat at naabot ang limitasyon nito? Pinunasan ng kamay ni Xiaoyan ang bitek sa dibdib ng Sky Demon Puppet. Saglit siyang nag-isip bago siya walang magawang umiling. Dahil sa mga limitasyon ng mga sangkap,
ang Sky Demon Puppet na ito ay hindi nagawang magpatuloy sa pag-evolve. Tinansya ni Xiaoyan na ito ang limitasyon ng papel na personal niyang pinino. Ugh! Nakakalungkot. Umiling si Xiaoyan sa medyo nanghihinayang paraan. Ang pangunahing sangkap na ginamit niya upang pinuhin ang Sky Demon Puppet na ito ay isang 7 hanggang 8 star na eksperto na Daozang. Ang ganitong uri ng eksperto ay tila hindi matamo sa kanyang mga mata noon, ngunit mula sa kasalukuyang pananaw ni Xiaoyan, ito ay isang ordinaryong antas lamang. Gamit ang sangkap na ito, naabot ng pape ang kasalukuyang 5 bituin na lakas ng Daozun. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Magagawa lamang ni Xiaoyan na iabot ang kanyang kamay at itago ang Sky Demon Puppet, na umabot na sa tuktok nito, sa kanyang storage ring na may pusong puno ng panghihinayang. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata sa iba pang 10 Earth Demon Puppets. Matapos masipsip ang lakas ng Thunderbolts sa loob ng kalahating buwan, ang maliwanag na kulay pilak sa katawan ng mga Earth Demon Puppets na ito ay nagsimulang magpakita ng isang gintong lugar. Sa pagkakaroon ng naunang karanasan, natural na nauunawaan ni Xiaoyan na kapag natakpan ng mga gintong batik na ito ang katawan ng Earth Demon Puppet, ang Earth Demon Puppet na ito ay ipupromote sa isang tunay na Sky Demon Puppet. Ang mga puppet na ito ay naiwan ng isang elite na Daosheng. Dahil sa paningin ng isang elite na Daosheng, ang mga sangkap na ginamit upang pinuhin ang mga ito ay malamang na mas mahusay kaysa sa akin. Gayunpaman, iniisip ko kung saan ang mga limitasyon ng mga puppet na ito. Nag-isip sandali si Xiaoyan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang masyadong pag-asa. Ang isang pape ay pagkatapos ng lahat ay isang pape. Gaano man ito kalakas, ang klase ng Daozun ay malamang na ang limitasyon nito. Mga perpektong puppet na maihahalin tulad sa isang elite na Daosheng. Hindi malamang na mag-iral sa mundong ito ang gayong baluktot na bagay, tama ba? Kung hindi, ano ang mararamdaman ng mga taong naglagay ng napakaraming trabaho upang maabot ang antas na iyon? Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Muli niyang sinulyapan ang 10 hindi gumagalaw na puppet sa paligid niya. Pagkatapos nun, umupo ulit siya. Isang araw pagkatapos ng isa pang lumipas sa loob ng mundo ng kidlat. Ang mga gintong batik sa 10 puppet na ito ay dumami. Sa huli, unti-unting sinakop ng mga spot ang higit sa kalahati ng katawan ng mga pape. Ayon sa bilis na ito, ang 10 Earth Demon Puppets na ito ay mapopromote sa totoong Sky Demon Puppets sa loob ng 10 araw. Habang dumarami ang mga golden spot sa Earth Demon Puppets, nakaupo si Xiaoyan na parang matandang nagmumuni-muni na monghe sa gitna nila. Hindi siya gumalaw. Mabagsik ang kanyang ekspresyon habang sunod-sunod na alon ng misteryosong pagbabago-bago ng enerhiya ang namamalagi sa kanyang katawan. Gulp! Gulp! Isang mahiwagang tunog ang ibinuga mula sa nakapalibot na pool ng kidlat sa sandaling ito. Maraming hindi pangkaraniwang marilag na patong ng enerhiya ang nananatili sa paligid ng katawan ni Xiaoyan na parang tela. Sa wakas, bigla silang sumulpot sa katawan ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay hindi gumalaw kahit kaunti nang harapin ang ligaw at marahas na enerhiyang ito. Ang kanyang katawan ay parang isang napakalalim na hukay na nagpapahintulot sa marilag na enerhiya na bumuhos sa kanya. Sa dumaraming lakas na bumubuhos, 1,000 talampakang kidlat na umiikot sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Mabilis na umikot ang pag-inog habang ang hindi makontrol na enerhiya ay umaakyat dito. Bang-bang! Nagpatuloy ang pag-ikot ng kidlat sa hindi malamang tagal bago unti-unting nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaoyan ay napapaligiran ng maliwanag na thunderbolts. Kung titingnan mula sa malayo ay tila bumaba ang Diyos ng kidlat, na nagdudulot sa puso ng isang tao na makaramdam ng matinding takot. Lalong lumakas ang pag-ikot ng kidlat, ngunit sa huli, bigla itong tumigil. Sa wakas, dahan-dahan itong nagkalat. Kasabay nito, ang mga thunderbolt na umiral sa paligid ng katawan ni Xiaoyan ay pumasok sa kanyang balat sa gitna ng ilang mga tunog ng kaluskos. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan sa wakas ay kumaibot pagkatapos ng pag-ikot at nawala ang kidlat. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang binuksan ang mga iyon. Bang! Isang parang substance na thunderbolt ang biglang bumaril mula sa mga mata ni Xiaoyan nang buksan niya ito.
Ito ay tulad ng isang malaking dragon habang ang isang dagandong ay pamunit sa maraming kidlat. Mabilis itong sumugod sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat, unti-unting nawawala. Ho! Ang thunderbolt ay paputok na bumaril na parang isang napakalaking dragon. Kasabay nito, isang hininga na may kaunting kuryente ang dumaloy sa lalamunan ni Xiaoyan at napabuga. Sa sandaling ito, posible pa ring malabo na makakita ng ilang electric arc na tumatalon sa kanyang mukha at roba. Isang 5-star daw Zunha. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang kanyang lakas na nadagdagan ng maraming beses. Isang arko ang hindi sinasadyang itinaas sa kanyang mukha. Ito ay hindi inaasahan na siya ay matagumpay na naka-advance sa loob ng pool ng kidlat. Ang lugar na ito ay talagang isang pinagpalang mahalagang lugar. Ngayong si Xiaoyan ay isang 5-star daw zone, dapat niyang maabot ang lakas ng ikapitong antas ng bituin kung gagamitin niya ang Skyfire 3 Mysterious Change. Ang lakas na ito, kasama ang Heavenly Flame at ang Flame Mantra, ay nangangahulugan na hindi kailangang matakot si Xiaoyan kahit na nabangga niya ang 7-star daw zone. Kung makikilala ko ulit ang ikasyam na Chanzen, baka mapatay ko ang taong iyon kung makikipagkamay ako sa mga puppet. Isang matinding kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa 10 puppet sa paligid niya. Agad na bumungad sa mukha niya ang masayang ekspresyon. Ang mga katawan ng kasalukuyang 10 Earth Demon puppets ay naging kulay gintong dilaw. Matagumpay silang umaban para maging Sky Demon puppets. Hahaha. Magkapares ang magagandang bagay. Napakagandang araw talaga ngayon. Hindi sinasadyang tumawa ng malakas si Xiaoyan nang makita sila. Agad siyang tumayo at naginat ng katawan. Susuriin pa lang niya ang 10 Sky Demon puppets nang biglang tumibok ang kanyang puso. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Isang napakatinding pagbabago-bago ng enerhiya ang ibinubuga mula sa lugar na iyon. Pwede bang mali ang naramdaman ko? Saglit na pinagmasdan ni Xiaoyan ang lugar, ngunit wala siyang natuklasan. Pagkatapos nito, nagsalubong siya ng kilay at bamulong sa sarili. Gayunpaman, bamulong si Xiaoyan sa kanyang sarili nang bumaril ang isang hindi nakikitang bagyo mula sa kailaliman ng pool ng kidlat. Ang nakakatakot na mga kulog ay nalipol halos saan man dumaan ang hangin ito. Nakakatakot na hangin. Ang mga balahibo sa buong katawan ni Xiaoyan ay biglang tumayo nang maramdaman niya ang hindi nakikitang hangin na ito. Shi. Habang namamanhid ang balat sa ulo ni Xiaoyan, posibleng makakita ng isang napakalungkot na figure na tumatakas mula sa lugar kung saan dumaan ang hangin. 10 napakalaking maitim na nakakapagpalamig ng pusong kulog ang sumunod malapit sa kanyang likuran na parang mga itim na dragon. Naramdaman ni Xiaoyan na sumabog ang balat sa kanyang ulo nang makita niya ang napakalaking maitim na thunderbolt. Ibinalik niya ang 10 Sky Demon puppets na parang kidlat, tumalikod, at tumakas ng walang pag-aalinlangan.